Blue Ribbon hearing, itong dalawang senador na to, ito lang yung pinakakasuhan. Samantalang yung binabanggit ng mag-asawang Biskaya na si Martin Romualdez at si Saldico, hindi man lang pinakakasuhan. Ito si Saldico pinakakasuhan, pero si Martin Romualdez samantalang siya yung utak ng flood control project na to, hindi man lang nasama sa kaso, di ba? Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Ayan, panibagong kwento, panibagong balita naman tayo ngayong araw na to. Bali, ang topic natin ngayon ay tungkol dito na naman sa flood control. Pero bago na mga bossing, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan na mga bossing, click nyo lang subscribe button and like, comment, share. Masaya na tayo dyan mga boss. So, start natin ngayon. Bali, ang topic natin ngayon ay tungkol na naman dito pala sa ICI na kung saan hain na sila ng kaso laban dito sa mga senador at tatlong iba pa na nirekomenda na siya na kasuhan daw. So, panoorin natin mga bossing ang video. Let's go. Inirekomenda ng kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Congressman Zaldico at 3 pang sangkot sa mga flood control project. Bakit wala dito si Martin Romualdez? Di ba nga, isa siya sa mastermind. Pero iba, wala siya. Siya dapat yung pinaka-founder ng babanggitin sa lista, pero bakit wala siya? Pinsang Bonnie Bangag na BBM na to. Hiniling yan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Moro. Dalawang senador ang kasama sa nirekomendang kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng Ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption. Tingnan yung mga bossing, Yung binanggit ni Hernandez, nitong ni Secretary Hernandez sa Blue Ribbon hearing, itong dalawang senador na to, ito lang yung pinakakasuhan. Samantalang yung binabanggit ng mag-asawang Biskaya na si Martin Romualdez at si Saldico, hindi man lang pinakakasuhan. Ito si Saldico pinakakasuhan, pero si Martin Romualdez samantalang siya yung utak itong flood control project na to, hindi man lang nakasama sa kaso, di ba? Ito talaga itong mga princess ni Marcos. Of public officials. Kasama rin ang nagbitiw ng kongresistang si Saldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Ang alegasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakipagsabwatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects, kasabwat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Tingnan mo, ang tinanggap lang ng ICI yung reklamo nila Bryce Hernandez tsaka nito ni Alcantara, mga binanggit sa Senate Blue hearing, samantalang yung binanggit ng dalawang mag-asawa ni si Biskaya, hindi man lang nilang na-prove, kumbaga pinakasuhan din yung binanggit kung saan sangkot dito sila Martin Romualdez. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects.
Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukuman. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman, binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa 25% nito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Idiniin niyang simulat sa pool, tutol na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Si Ko naman, ayon sa ICI, naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects. Tingnan niyo mga bossing, itong kay Saldico, napakalaki ng bill ng project ng nakalakay dyan sa kanya, pero till now, hindi pa napapawi ng Pinas. Sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. Ayon kay Alcantara, humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon sina dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa ICI, si Bernardo ay proponent ng 1.65 billion pesos. Siya rin daw ang tumulong kay Alcantara para maging district engineer ito sa Bulacan kung saan nasa 7 bilyong pisong halaga ng mga proyekto napunta dito mula 2022 hanggang 2025. 411 million pesos naman ng mga proyekto ang galing umano sa insertions ni Cahayon Uy, kapalit ang 10% na komisyon. Hinihinga namin ng pahayag sina Bernardo, Cahayon Uy at Lipana. Sasailalim naman sa preliminary investigation ng Ombudsman ang rekomendasyong ito ng ICI. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by Totoo, tato ni BBM. Wala naman naniwala sa Remulla kasi sa dakilan niya. Puta. the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Mas mabilis. And we expect to be filing cases soon. As a GMA integrated. So yan ang mga bossing, bali dito na natatapos ang video. Bali, reaction lang natin dito, komento na natin dito sa video na to ay kung maglahain sila ng kaso sa ombudsman, itong ICC, dapat isama na, ICI, ito isama na yung mga talagang pinaka-mastermind kagaya ni Martin Romualdez, yan. Pero biruin nyo, ginawang star witness si Martin Romualdez, siya yung utak nitong mga corrupt na politiko. So yun ang mga bossing, kung nagustuhan nyo nating video, alam nyo na mga boss, no? Subscribe button lang tayo para more update tayo sa mga video. Yun ang mga bossing and peace you.